You know I'm mobbing with the D.R.E. Kaya mga kaibigan, magandang gabi. Ang ating pag-uusapan ay itong post ng Philippine Coast Guard na pinost ng GMA7. Pero bago yan mga kaibigan, syempre, kaya nagugutom na ako. Pakinggan natin itong isang report mga kaibigan bago tayo pumunta doon sa post ng GMA7. Pakinggan nyo. Several foreign associates over alleged drone warfare training and illegal cross-border activity. At the center of the case is Matthew Van Dyke, a figure with a controversial past in global conflict zones. Matthew Van Dyke mga kaibigan, kung naaalala nyo yung post ko. Matthew Van Dyke is known as a self-described security analyst, war correspondent, and filmmaker. He first gained international attention during the Libyan civil war, where he joined rebel forces and was later imprisoned. Following that, he founded Sons of Liberty International, a group that provides training and strategic support to armed factions in conflict zones. Van Dyke was arrested in Kolkata, while 6 Ukrainian nationals were detained in Lucknow and Delhi. All 7 were presented before the Patiala House Court, where the National Investigation Agency secured custody for further interrogation. O yeah, mga kaibigan narinig nyo itong Matthew Van Dyke ay minsan ko nang ipinost ito sa aking Facebook. Makikita nyo yung Facebook page ko. Great Pinoy, ito pakinggan ninyo. Have you Pakinggan been nyo. hunted by Russian drones? Yes, my Sa team and I were Russian in a Ukraine forest, conflict, hunted by drone after nandun din drone, siya. hovering above us, looking for us, dropping grenades right on us. It was unlike anything I've ever experienced in any of these wars I've been in. It changes the entire dynamic of the war. Right? And once you're in a trench, you can't even leave your dugout really to use the bathroom without fear of death from above. Now you're an American in you are Ukraine. Why are American. the Russian drones hunting you? How do they even know about you? How do they know who you are, what you are, where you are? They can't tell that we're American. They saw us, we're soldiers, we're hunted like anybody else. Were any of your colleagues killed or injured by these drones? Yes, one was injured quite seriously and had to leave Ukraine for medical treatment in Germany. And another suffered Ayan mga travel. kaibigan, narinig ninyo. Narinig ninyo mga kaibigan, itong mercenaryong ito na Amerikano ay nag-founder ng isang security group at ang tawag nga sa kanila yung mga contractor. Ay, mga contractor na yan at iyang mga yan ay nakakalat sa iba't ibang mga area, Africa, Middle East, yan, sa Russia. Sila yung mga, kumbaga, mga operator na yung parang totoo pala yung mga sinasabing mission impossible. Maaaring ganito ang mission nito. At ito ay nahuli ngayon sa India. At ang kanyang ginagawa doon ay nag-recruit ng mga fighter na malapit doon sa border ng Myanmar. At ginagawa nila, tinetraining nila na mga tinetraining nila na mga mag-operate ng mga electronic item katulad ng drone at saka ng mga iba't ibang mga siguro mga explosive kasi ganito ang ginagawa nito sa Russia at Ukraine pag binalikan nyo yung video kong pinost sa Facebook. Ngayon, bakit ko sinabi to? Dahil nakita ko yung isang post ng GMA na ang sinasabi doon na Pilipino is spying for China. At ito daw ay nagbigay at nakapag-obtain ng mga importanteng impormasyon. Sabi na from Philippine Coast Guard Office, galing sa Philippine Coast Guard. Sabi doon ay ng GMA noong March 19, 2026, sabi nila, one of the Filipinos exposed as spies for an alleged Chinese spy network. Yun yung mga kaibigan, hindi Chinese ang nahuli, kundi Pilipino. Samantalang itong nahuli ng mga authorities sa India ay Amerikano. At itong Amerikanong to ay mayroong talagang history ng pakikipaglaban, hindi lang sa ngayon dyan sa India, kundi sa Russia at saka sa Libya. Kaya sino ngayon ang meron tinatawag nating proof na matibay na talagang merong mga ganitong tao na siyang gumagawa ng dahilan para mag-spy o mag-training
ng mga fighter para labanan kung sino man yung ayaw ng mga taong ito. Siyempre, hindi natin alam kung kanino siya nagtatrabaho. Hindi naman niya pwedeng personal na trabaho lang niya yan, na gusto niya lang mag-recruit, gusto niya lang mag-training ng tao, gusto niya magturo ng ganito mag-operate ng drone, ganito bubobombahin yung mga ganitong lugar. Ito, malinaw mga kaibigan. Pero itong ating mga kaibigang Pilipino na sinasabi nila na sila'y nag-i-espiya para sa China, anong mapapala ng China kung magpapakawala sila ng Pilipino na spy? Siyempre, sasabihin ng China, kahit mag-spy siya ng spy, bansa niya naman yung, yung kanyang ini-espiyahan. Pero ito nga, katulad na sinabi ko, ito Amerikano mismo. Kaya hindi ako naniniwala na mayroong kinalaman o mayroong kaugnayan ang mga taong ito, itong mga Pilipinong ito sa China. Kasi unang-una, ano bang magiging benepisyo ng China kung halimbawa mag-espiya sila sa atin? Ang malalaman niya lang, nag-uwi ng maleta yung ganito. Maraming flood control, hindi nagawa. Wala naman tayo, hindi naman tayo makapangyarihang bansa, hindi naman tayo nuclear, hindi naman tayo military power, hindi naman tayo mayamang bansa para mag-interest ang China sa mga bagay na hindi ko maintindihan talaga. Diba, iyan ngayon mga kaibigan, ang mahawagang tanong. Iyan ba'y totoo o hindi natin alam? Pero itong narihuli sa India na Amerikanong nagtitraining para magkaroon ng mga fighter, kung sino man ang nagsugo sa kanya at kaninong interes yung mga ginagawa niya ay hindi natin alam. Isang mga hindako ng mundo, mga Great Pinoy. You know I'm mobbing with the D.R.E. Okay, see you and goodbye. You know I'm mobbing with the D.R.E.